Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod ah, para ilabas yung aking saloobin sa mga nangyayari sa ngayon, mga kamalayang puso. Kagagaling ko lang sa ospital, mga kamalayang puso. At ako ay nagpa-laboratory test. Ah, request yun ng doktor ko sa sa aking sakit. Ayan, ito nga, meron akong, ayan o, meron pang basta. At yun itong laboratory claim, ano ba to? Claim stub, laboratory claim stub. Ayan, ayan. September 11, mga kamalayang puso. Kararating ko lang ngayon sa bahay. Na-stress ako kasi lahat pinag-uusapan sa ospital, sa sasakyan, ang Diskaya family na ubod ng sinungaling. Yes, masasabi kong sinungaling siya, talagang sinungaling siya kasi sinabi niya sa interview o sa investigasyon 1 to 2% lang ang kinikita nila sa 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 kanilang negosyo, magiging contractor. At tiba-tiba dito ay yung mga third party, yung mga nasa DPWH, di ba? Third party, yung mga kaano nila, tawag ba dyan, kapatid nila sa kasalanan. Partner in crime. Nakaka-stress, mga kamalayang puso. Bakit? Buwis ng manggagawa. Ako isang manggagawa, nagbubuwis. Naroon na ngayon ay nagkasakit. Ngayon, hirap na hirap akong maghanap ng solusyon para sa aking pagpapagamot, mga kamalayang puso. Yung therapy ko, yung gamot, yung laboratory, halos nagmamalimos ako, nagmamakaawa, lumalapit ako sa mga ahensya, iba-ibang politiko din, mga kaibigan. Siyempre, yung magbibigay naman sila, pero sandabakbak na requirements ang kailangan mong i-provide, kamalayang puso. I-share ko lang to kasi talagang naiinis talaga ako sa Diskaya family. Dahil sobrang nilang sinungaling, sobra silang magkapatid na magnanakaw. Kasi pag humihingi ako sa yung mga GL, yung guarantee letter, humingi ako sa PCSO, yung hiningi ko gamot at yung sa therapy ko 28,000. Ano lang yun, partial lang na ano lang yun, parang 20 session yun, kaya 28,000. Nagpumapatak siya na 1.4 to 1.5 ang per session nun, mga kamalayang puso. Hindi tinanggap yon, hindi tinatanggap ng ibang hinihingian ko, yung magkasama yung gamot or laboratory or yung medicine. Isa lang doon ang pipiliin na pinilang pabigyan. Halimbawa, pinili mo yung therapy, yung 20,000 yun, possible na bibigay lang sa'yo 4,000 to 5,000 pesos ang ibigay sa'yo. Yun yung sa karanasan ko. Bali, kung sa therapy yung pinili ko, 4 session lang yun, mga kamalayang puso. Diba? Anong kinaano ko dito? Hinihimuto ko ay tinutulungan naman ako. Wala namang problema doon kasi nga, medical assistant. Hindi naman talaga total bibigay sa'yo. Assistant lang eh. Medical assistant. O health assistant. Hospital assistant. Hindi naman talaga binibigay nila yon ng sagad. Talagang parang siguro kalakaran na yon, lahat ng mga pwedeng ahensya pwede mo lapitan ay lalapitan mo. Kaya sandamakmak na requirements ang dala-dala mo, mga kamalayang puso. Diba? At may pipiliin ka lang doon, hindi yon lahat mo makukuha. Yan. Ngayon, bakit ko to sinasabi? Para for awareness sa lahat ng mga kababayan ko,
na magbumoto tayo ng matinong opisyal na namamahala sa gobyerno. Kasi tingnan nyo yung lukuhan ng nangyayari ngayon sa DPWH. Grabe, yung mga kontraktor na yan, grabe talaga. Anong point ko dito? Sabi ni Diskaya, 1 to 2% o wala pa silang kinikita sa kanilang negosyo sa pagiging kontraktor. Tapos, nagkaroon po, pinakita po sa Kongreso, yung kita nila taon-taon. 11 digit, 12 digit yung kita nila per year. Ha? 12 billion. Ibig sabihin kung sinasabi niyang 2%, magkanong halaga ang binibigay ng gobyerno na project sa kanila, mga proyekto sa kanila? Di trillion. Trillion yun. O quadrillion ang ibinibigay silang proyekto. Dahil lang sinasabi niya nga 2% eh. 1 to 1% o wala pa silang kinikita. Pero yung income nila sa buong isang taon per year lang ay umaabot ng 12 billion. Ibig sabihin, per month, billion ang kinikita nila. Billion, hindi milyon. Gaano? Nagaling yun sa sa taong bayan. At panahon ng simula 2016 hanggang ngayon sa kasalukuyan billion ang kinikita nila. At ang nakakalungkot pa dito, sa panahon pa ng pandemya, lockdown, totally walang trabaho, na hirap tayo sa trabaho. Lockdown ako noon, nakaranas ilang buwan. Walang sahod. No work, no pay. Hanggang ngayon, no work, no pay kasi nagkasakit. No work, no pay na naman. Tapos, yung kinakaltas sa amin, SS Pag-ibig, PhilHealth, pataas ng pataas yung percentage, yung percent. Pataas ng pataas yung kaltas. Katulad yung PhilHealth. Sige, wag muna natin pag-usapan PhilHealth, di punta sa Diskaya. Kasi mayroon din akong inaano sa PhilHealth eh. Mga announcement na kung dapat nag-announce yung PhilHealth na yan, nationwide, hindi yung katulad ko, umaasa ako sa gamot. Sabi ko, may sige nga, sabi ko na nga yung PhilHealth, may 20,000 pesos per year na makukuha ng gamot. Pag inquire ko sa PhilHealth, hindi pa wala pa dito. Sa Metro Maynila pa lang. Lagi na lang nauunang Maynila, laging nauunang NCR. Sige. Mai-stress lang ako sa PhilHealth, muna yun. Sinangailangan talaga ako ng gamot. Kasi patching lang din ang bili ko ng gamot. Paunti-unti. Nakakamalayang puso. Nakakalula yung ginawa ng mga Diskaya. At talagang dapat mayroong makulong. Makuha talaga yung mga kasangkot nito. Kasi panahon ng pandemya, billion, hindi lang 12 billion, pataas ng pataas ang kanilang kikita. Panahon ng pandemya, lockdown. Paano sila kumita ng ganun? Paano kapag operate ang Diskaya, yung mga kampanya ng Diskaya, samantalang ang totally lockdown mga panahon na yon 16 billion. Biruin mo yan, umabot pa sila ng 16 billion, lampas pa. Ang pinapapasok lang mga panahon na yun, yung mga health worker, mga hindi nga nabayaran panahon ng pandemic na yun Tapos sila kumikita sila ng billion. Gaano kalaki yun? At yung makikita mga malayang puso na ang panahon na yon ay lumubo yung utang ng Pilipinas. Lumubo. Nadoble. Nagsimula sa 6 trillion. Hanggang ngayon naging 12-13 trillion ang utang ng Pilipinas. Diba? Doon lumubo ang utang ng Pilipinas. Kaya dito nga sa kontraktor 2%, 1%, sinasabi pang wala ang kanilang kinikita. Pero buwan-buwan billion ang kinikita nila kasi 12 billion above. 12 billion. Walang nga. Tama yung sinasabi ni Mayor Vico Soto na dapat talaga may managot. Dapat talaga may managot, may accountability talaga. Kasi yung sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Talagang
May mga sangkot po dito, sabi ni Vico Soto. Maaari, hindi natin alam. Kasama yung senador, may congressman, may mga opisyal ng DPWH. Nahihirapan na ako mag-ano. Oh, may mga yosik na ahensya ng gobyerno na dapat managot dito. Bakit? Paano makakuha ng project yung Diskaya na yan? Biruin mo, siyam na kumpanya niya, naglalaban-laban sila sa isang bidding. O ngayon, sila mismo yung nagkakanta ng mga sangkot ng mga politiko. May senador, may congressman, may mga opisyal ng DPWH. Sila yung nagkakantahan. Ngayon, nag-aaway-aaway ngayon ng ang Kongreso at nagtuturuan sila ngayon. Gaano mga kabastos yung mga politiko na yan. Buti nila yung hinihingan kong politiko. Hindi nabanggit ang pangalan. Kasi kung nabanggit ang pangalan niya doon, hindi ko siya pasasalamatan eh. Meron na akong ginawang message doon sa mga tumulong sa akin, pinasasalamatan ko yun. May mga politikong sumama sa akin. Nagbigay sa akin, may ahensya ng gobyerno na nagbigay sa akin. Pinasasalamatan ko na sa tulong na ginawa para lang ako ay makapag-therapy. Biruin mo yun, hirap na hirap kami mga manggagawa. Ako, bilang manggagawa, nagbibigay ng tamang buwis. Talagang hindi mo masasabing hindi tama kasi automatic, kinukuha agad yun sa sahod, sa payslip ko pag ako nagsasahod. Kaltas na agad yun. Kaya sinasabi kong magbabayad ako ng tamang buwis sa gobyerno. Bukod pa dun sa mga binibili kong mga pangangailangan ko. May buwis din yun. Ha? Tapos yun, ninanakaw sila lang nagpapasarap. Iilang tao lang, iilang Pilipinong manluloko ang nananamasa lang ngayon. Yung mga kontraktor na yan, yung mga sa DPWH na yan, yung iilang mga congressman at senador na sila yung nagpapasasa ng kaba ng bayan. Diba? Nakaka-stress talaga. Kaya hindi ko mapigilan, hindi nailabas yung damdamin ko. Talaga nasaktan ako. Kagagaling ko lang sa ospital, nagpa-laboratory. Ako nagmamalimos ng tulong para maibalik ko yung kalusugan ko, yung lakas ko. Pero yung iba sarap ng gumastos na hindi naman nila pera. Mga punggol sila. Nakakainis. Diba? Hirap na hirap tayong makakain. Nagtsatsaga sa noodles, pagkakasayan yung sahod. Kaya gusto ko magkapangil yung labor eh. Kasi ang dami mga employer din na mga bastos eh. Bukod pa dun, ito pang nasa ahensya ng gobyerno na dapat na para yung pera ng bayan ay gamitin sa matino. Nilulustay lang nila ng sarili nilang kapakanan. Sila yung naglulustay ng. Kaya dapat may makulong dyan eh. Bukod yung Diskaya na yan, kahit yan ay sila yung sinasabi ng whistleblower kasi sinasabi. Dapat din sila makulong kasi isa sila sa mga nag-tolerate. Kung talagang tama kung nakikinig tayo ng may kasalanan din sila. Sumunod sila sa Agos. Kung sumunod sila sa Agos, ibig sabihin nun, toleration yun. Walang pinagkaiba yun sa magnanakaw. Kinalong mo yung mga magnanakaw, kilala mo yung mga magnanakaw, kunisinti mo yun. Kaya kailangan may managot. Bukod sa kanila, mga kontraktor sila, may managot pa sa kanilang ibang mga opisyal ng gobyerno. Ay, tama na ngayon, nakakamalayang puso at ako'y nahihirapan ng magsalita. Hanggang sa muli. Natin pag-usapan natin yun, mga kamalayang puso. Kahit dito man lang may labas natin yung sama ng loob natin. Bye bye.